Ang i-discuss natin tonight, or tonight na, gabi na, ay all about double bottom and double top. Kamakailan lang, nung nakaraan, ang ating diniscuss is all about head and shoulder pattern. Di ba? Yung head and shoulder pattern, binigyan natin kayo ng insights din sa head and shoulder. Pero ngayon, same lang din naman yun, yung head and shoulder and double top and double bottom, meron lang siyang different approach. So, eto, wala akong itatago sa inyo rito, ha? Wala akong itatago sa inyo rito. So, di-discuss ko sa inyo yung base ito sa pagkakaintindi ko sa double bottom and double top, di ba? So, disclaimer muna. So, lahat ng ituturo ni Mentor Mike dito, pwedeng nagwo-work sa akin, pwedeng hindi nagwo-work sa inyo. Pwedeng ito ay gumana ngayon, pwedeng sa susunod ng mga panahon hindi siya gumana. That's why meron kasing mga iba't iba pang confluences na pwedeng inyong isaalang-alang para gumanda yung trades nyo. Kasi marami pa rin confluences talaga. Habang tumatagal nga ako sa trading, nakikita ko, ang dami pala talagang confluences at confirmation para maging isang yung trade ay successful. No? Basta, laging ang technique lang naman dyan, i-expose mo yung sarili mo sa market. O dapat lagi kang nagte-trade. Kung hindi ka man nagte-trade, dapat lagi kang nagcha-chart. Kasi kung di mo nagcha-chart ka palagi, malabong-malabo na makita mo yung mga bagong pangyayari sa market. Everyday may mga bagong condition eh. Okay, so simulan na muna natin kung ano ba itsura ng double top and double bottom. So ang double top, kapag ginugel nyo yan, ang itsura niyan ay pag ganito. Makikita nyo sa Google, ganito siya. Pag ganito, pag ganyan, pag ganon. Double top yan. Pag sinabi namang double bottom, ang itsura niyan parang W yan. W. Yan. Yung double top, pwede mong tawaging inverted double bottom. Yung double bottom, pwede mong tawaging inverted double top. O, joke lang yun ha, hindi ganon. Nililito ko lang kayo para naman meron kayong mapagbiruan tayo. Okay. So, pwedeng tawagin yan ha. Double top, double bottom. So, kunyari ito ay double top. Meron tayong inuntugang resistance doon. Kapag naman double bottom, meron tayong inuntugang support or nag-bounce siya sa isang support. Okay, vice versa nga. So, ganyan. Pag letter W, ganyan. Pag letter M, double top. Ibig sabihin, kapag kaya siya tinawag na double top, again, market structure ulit. So, ibig sabihin, nag-create siya ng higher high. Sabi natin, sa market structure, ang market structure kasi is higher high, higher low, higher high, higher low. Supposedly, dapat ang higher high ay mag-create ng higher high ulit. Pero kung ito ay nag-create ng higher low at ito ay hindi na nag-create ng another higher high or minsan pumantay na siya doon sa pinaka-resistance, ang tawag na doon ay double top. So in short, kapag ang isang price or isang coin ay nakikita mo na nagdo-double top, ibig sabihin humihina na yung momentum ng pagbabay long. Humihina na yan. So, kasi hindi na siya nag-create ng higher high na panibago. Kasi if we are going to follow yung isang market structure na uptrend, dapat talaga meron niyang higher high, higher low, and itong galing sa higher low, dapat mag-create siya ng higher high. Ngayon, minsan, kadalasan, ito ay hindi na nag-create. Kasi posible, baka ito ay meron talagang strong na resistance. Pwedeng ganun ang nangyayari or talagang hindi na talaga umaabot. That's why nagke-create na siya ng higher hindi na siya nagke-create ng higher high. Minsan nasa ilalim na siya ng higher high na ito. So meron ng sign of weakness, no? Pero hindi porket yan ay kumagat na dyan na hindi na nanalo. Ibig sabihin, iso-short mo na. So, alamin muna natin ano ba yung mga itsura ng double top and double top muna tayo. So sa double top, ganun din katulad ng head and shoulder, katulad ng head and shoulder,
may iba't ibang itsura din yan. Parang jowa mo lang din yan. So, dito sa double tap, pwedeng, ganito yung una itsura ng double tap, yung equal talaga yung high niya. Yan, pa letter M nga. Yan. Minsan, meron kayong makikitang double tap na ang itsura naman ay ganito. Yan, mababa yung isa. Yan. And yung tatlong condition niya na, yung isa namang double tap, yung makikita mo ay mababa na yung isang low. Yan, mababa na. Yan, may mas mababa na. So, iba-iba. So, iba-iba yung condition niya. Pero again, ang pinakamaganda pa rin kapag magte-trade ka ng isang double tap ay doon sa neckline, dito sa neckline. Diyan ka magte-trade. No? Diyan mo sila iti-trade. Sa breakdown ng neckline. Pero kasi, ang problema minsan, ang sakit ng mga trader. Ano ba yung sakit ng mga trader? Wala natin. Ano bang pwedeng maging sakit mo bilang trader na nagte-trade ka ng isang double tap? Okay, ulitin natin ha. Pag double tap, meron ng mga equal highs. Nag-i-equal na siya. Equal na, pantay. Not necessarily na pantay, pero ito ay nagpapakita na ng paghina ng, yung nga baga, para makikita mo, nagbubuo na ng letter M dyan. Ito, meron na dong high, tapos hindi na siya nanalo, doon, tapos nagkaroon pa nga ng halos same lang din. Actually, minsan nga yung isang double tap ay ganito itsura. Mataas. Medyo mataas. Okay, may mga ganyang condition ng market. Kaya dapat aware ka na mayroong ganyan. Yung iba tinatawag dyan na liquidity, pero sa atin normal na double tap lang yan. Alright? Ngayon, ang isang sakit ng isang trader na nagtitrade ng mga double tap or double bottom ay simple lang. Ano yung sakit nila? Normally, ang sakit ng mga ito ay sila ay parang mga babae. Sila ay nag-overthink agad, no? Kung magagamit mo nga lang dito yung pag-overthink mo, ay ganito mangyayari niyan. Sample, nagkaroon ng market structure, higher high, higher low, higher high, higher low. Ngayon, hindi pa nga andito pa lang yung price, andyan pa lang yung lintik na price na yan, yung mata mo, pag binuksan mo yung mata mo, feeling mo, ito ay may imaginary na line na dyan. Feeling mo, pagbukas mo ng mata, wow, double bottom, ay double top na yan. Mentor Mike, feeling ko double tap na yan. Yan, kaka-overthink mo, ang ginawa mo, sinort mo na agad dito. Sinort mo na agad. Wow. Ganyan pa lang. Baga, parang ganito pa lang pinapakita niya eh. Burahin natin to. Parang ganito. Nagpakita pa lang ng pagganto yung price. Gumanto pa lang yung price. Lumiko pa lang. Lumiko pa lang yung price. Yung price, iniisip mo, double tap na. Yan. In short, sa totoong buhay, gamitan natin ng totoong buhay. Meron kang nililigawan, nagsabi lang sa'yo na bili mo ako ng ice cream, ang iniisip mo may gusto na kagad sa'yo. Okay. Nagsabi lang siya, nasamahan mo nga ako dito, nagpasama lang sa'yo. Inisip mo kagad, may crush na rin siya sa'yo. Parang ganon. Ganon yung nangyayari. Meron ba sa inyong ganon? Meron ba sa inyong ganon na ganon? Ako, actually, parang naranasan ko rin yata yung mga ganyang pangyayari. Na nag-a-assume ako. No? Nag-a-assume tayo. Merong ganon. Nangyayari yan in real life. No, yung pala, hindi pa pala ikaw, wala pa pala siyang gusto sa'yo. Nag-assume ka lang, tapos may nakita ka, nakasama niyang iba, at sinabi mo, pinaasa ka lang. Yeah, ouch! Ang sakit! Sakit naman noon, mentor. Sino ba sa inyo ang madalas na babasted?
Meron ba diyang madalas na babasted? Meron ba? Or baka naman, ikaw naman yung nang babasted. O, sino ba dyan yung laging nang babasted? Mga kababaihan, laging nang babasted. Ngayon, paghihiganti namin kayo. Kakabasted mo sa babae, sa lalaki. Nakakarma ka na. Hindi na sa'yo binibigay yung right person. Kinakarma ka na. Oh. Kaya yung dami mong binasted na lalaki ha. Mga serious person yung mga yan ha. Pero, sige. Pero saan nga natin to? Wag na nating bigyan ng real serious person. Yan, sakit nun. Sobrang sakit. So ngayon, kaka-assume mo na ito ay double tap na, hindi pa nga nagbubuo yan, sinort mo na, patay ka. Lagot ka dyan. Okay, lagot ka. Yeah. Paano ba iti-trade ang isang double tap? Paano ba iti-trade ang isang double tap? Tine-trade ang isang double tap kapag nabuo na yung neckline. Pag nabuo na yung neckline, hindi ka dyan magti-trade. Kasi wala pa namang kasiguraduhan na yan ay isang double tap na. Balay mo, nagbumuelo lang yan, tapos gumanon ulit. Wala naman makakapagsabi. Ang tunay na double tap ay siya ay nagki-create na ng pagbaba at nagki-create na rin siya ng neck line. Masarap kumagat ng neck. Kumagat ng neck ng manok. Yan, diba? Neckline. Sino bang gustong kumagat ng neck? Grabe. Kumagat ng SPG na. Nagkakaroon ng SPG. Neckline. Sabi nga ng isang nakausap ko na mentor, tinuruan niya ako paano mag-trade ng isang double tap. Sabi ay kagatin mo sa neck ang isang neckline. Kagatin. Kasi dapat diyan nilalagay yung yung sa enter talaga. Dapat aantayin mo yung neckline. Yan yung tamang pagtitrade ng isang double tap. Aantayin mo yung neckline. Hindi yung dito pa lang sa buhok, kinakagat mo na. Dito, buhok pa lang yan eh. Kinakagat mo na. Okay? And lagi nyo tatandaan, no, na ang isang neckline, may confirmation din niya. Minsan, guys, ang isang neckline, hindi yan pantay, Hindi yan pantay. Baka mamaya isipin nyo, yung by textbook definition ng neckline, yung pantay. Hindi minsan pantay ang isang neckline. Minsan yan ay pariwarang neckline. Kumbaga yung neckline nung nakita mo na neckline, meron siyang goiter. May goiter. Ay, sorry sa mga may goiter ha. Example lang yon. Baka naman magalit sa atin yung may mga goiter dyan. No? Kasi kapansanan pa rin yun. No? Minsan, yung neckline may baktol, may libag. Mga ganon. Okay? Ito yung neckline. Delikado yun. Okay. Ganun yung pagtitrade ha. Ngayon, pag tinrade niyo yung neckline, laging merong take profit yan. Kung sino yung unang mararating mo na previous support, yun yung magiging TP area mo. Alright? Ngayon, puntahan naman natin yung double bottom. Yung double bottom. By the way, ang sinasabi ng isang double tap, again, ang isang double tap, ang sinasabi niyan, hindi yan automatic na shorting na agad Siyempre, may neckline pa yan. Pero ang sinasabi niyan, kapag nagkikreate na yan ng double tap, may chance na ang coin ay mag-reverse na from uptrend, yung umaakyat, siya ay magkikreate na into downtrend na. Magda-downtrend na yan. Kaya nga may double tap. Pero tandaan nyo hindi lahat ng makikita mong double tap ay double tap. Minsan may mga fake na double tap. Siguro kung makakita tayo ng double tap na fake, ipapakita ko siya. Wait lang may babalikan na akong trade na double tap na fake. May papakita ko sa inyo. Last week meron na akong nakitang ganun check ko May papakita ko sa inyo. And ito,
Sinabi ko to sa menti ko. Sabi ko, may nakita daw siyang double tap. Sabi ko, hindi yan double tap, pre. Yari ka dyan. Ngayon nga, true enough, yung nakita niya na yung double tap, akala niya double tap, pero hindi pala. Teka lang, hanapin ko lang yan. Saan ba yun? Anong coin ba yun? Yun! Mamaya, i-explain natin tong coin na yun. Nakita ko na. Napakita ko sa kanya. Pakita ko sa inyo. Later, makikita nyo na hindi lahat ng double tap ay double tap. Parang gulo naman yun, Mentor Mike. Double tap siya, pero hindi siya double tap. Meron. Sinabi ko yung kanina kinabi ko yung sa student, yung menti ko. Kasi madali natin na-detect kung ang isang double tap ay tunay na double tap or yung isang double tap ay fake na double tap. Now, so puntahan natin yung double bottom naman. Yung double bottom, parehas lang din yan. Ang double bottom, ito naman yung double bottom, yung price ay nagki-create ng equal lows. Yan, equal lows siya. Yan. So, ang sinisignal ng isang double bottom ay natatapos na yung sign, yung pagbaba ng price or yung downtrend. Tapos na. Tapos na yung downtrend. So, going uptrend naman yung price. And syempre, may iba't ibang condition ang isang trend. May iba't ibang condition din. So, yung isang double bottom. So, minsan, pantay siya. Minsan, hindi siya pantay, yung ilalim niya ganito, pero kahit, tandaan nyo, kahit hindi magpantay-pantay yung mga loko-lokong mga tap nila, kunyari, hindi man magpantay yung double tap, magpantay man siya as in talagang pantay na pantay on your eyes. Minsan naman, hindi siya magpantay dito yung double bottom, as is, mas mataas to. Or minsan yung double bottom talagang sobrang pantay. Tandaan niyo yan. Kahit ano ang ipinakita sa inyong kapantay-pantay or hindi pantay, no? Lahat yan ay mag-activate sa kanilang mga neckline. Okay? Type 1, kung naiintindihan. Neckline pa rin ang pasok niyan. Okay? Meron pa nga isa, actually, meron pang isa, yung tinatawag nating triple tap. Triple tap. Yan, yung mga ganyan. Whatever happens sa triple tap na yan, ano man ang mangyari, hindi man sila magpantay-pantay, maging ngipin man yan, or maging bungi, ang activation pa rin yan sa neckline, dito sa ilalim. Wag na wag mong pangungunahan yung isang pattern. Okay? Kasi bago ka pa matuto ng trading, yung pattern na yan, nabuo na yan. Nagawa na yan kung sino man nag-invento niyan. Nagawa niya na yan. So, wag niyong pangungunahan yan. Kahit magkaroon ng mga pagganto-ganto yan, neckline pa rin ang atake sa isang double bottom or double top na pattern. Kaya, wag na wag mong i-assume, no? Parang nakita mo lang, ito talaga, pinaka problema talaga to ng mga trader, no? Yung palagang pagka nakita pa lang na ganito, nakita nilang pantay, akala nila, yun ay double top na. Pero hindi mo alam na yung nakita mo na double top na yun, sa higher time frame pala, magke-create pa yun ng mas mataas na higher high. Okay, may mga ganon. Uy, no sound daw ako, wala daw akong sounds. 2 beses daw siya nag-buy, wala daw akong sound. Check nyo nga kung wala akong sound. Meron sound. Type nyo dyan, meron sounds. Para at least naririnig, nakikita ni ate. Ate ba to? XTY. Baka wala lang sa kanyang sound. Meron sounds. Yung. Alright, so yun. So, puntahan natin yung example natin, no? Yung kaninang double, sabi ko nga, atom yun. If hindi ako nagkakamali, siya ay atom.
Atom yung coin na yon. Atom. And that's 1 hour time frame. Okay. Hanapin ko lang, check ko lang yung oras na yon. Makikita nyo, ang ganda ng... Kung ikaw magte-trade nun, isipin mo double top na eh. Pero sabi ko dun sa menti ko, hindi yan double top. Fake na double top yan. Kaya hanapin natin, anong oras ba yon? Saan na ba yun? Paratis alam ko yung pina-exact na araw. Yan, Sunday, December 1. Okay, December 1 tayo. Doon tayo pupunta. December 1, 1 hour time frame. Yun. Ito ba yun? Ito. So, sabi dito ng student, ito yun ha, tanggalin ko muna to. Yan, ito muna. Sabi niya dito, mentor, may nakita akong double top. Merong neckline. Suwat-suwat niya pa yung neckline eh. O, pwede niyo i-backtest o pwede niyo pag-aralan ha. Sabi niya, ito, sa inyo ba, para sa inyo, double top na ba to? Yan, pag nakita mo na ganyan. Pwede, no? Double top na yan eh. Double top na yan. Pero may isa akong nakita eh. Hindi ko sasabihin ko pero sabi ko dito, hindi yan double top. Fake yan. Sabi ko aangat yan. Magke-create pa ng higher high. Magke-create pa ng higher high yan. O ngayon, pwede nyo alamin to, i-backtest nyo tong atom na to, December 1. Di ba? Pag ganito kasi yan, no? Pag inopen yung isang oscillator, lagi nyo tatandaan, ang isang double top, hindi to pwede, sasabihin ko na, wala akong sisikreto sa inyo ha, sasabihin ko type 1, kung gusto nyong malaman. Type 1. Type 1. Sabihin ko sa inyo, paano ko nasabing hindi to double top. Hindi natin pagkakait sa inyo yan. Mabait si Mentor Mike, no? Mabait. Mabait tayo ngayon. Type 1, parang kakunti yan nagta-type 1 eh. Paano natin? Sino magsasabi sa inyo na ito ay isang double top na? Sino magsasabi sa inyo? Okay. Sino magsasabi? Type 2. Double top na to, mentor ah. Bakit ganon? Type 2. Sino sa inyo magsasabi double top na to? Type 2. Okay. Pero sabi ni Mentor Mike, hindi. Double top yan. Alam nyo, hindi talaga mag-activate to. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi talaga mag-activate to. Bakit? Okay, bakit? Batiin muna natin yung mga bago dito. Batiin muna natin. Batiin natin si MM. Uy, grabe itong profile picture ni MM. Kalbong astronaut. Batiin natin si Leo. Batiin natin si Del. Ayan, mga bago dito. Batiin natin si Rono Limit. Batiin natin si Ate Jonah. Di pa over. Basta hanapin nyo. Batiin muna tayo, siyempre. Batiin natin si Saitama. Yung. Si XTY. Yan, XTY. Maraming salamat. Meron ka ng X, may TY ka pa. Okay, batiin natin si... May bago pa ba? Si Boss A. Batiin natin si Boss A. Tapos si... Ito bago nakita ko lang dito, si Joey. Sino pa? Si Lakwika. Uy, grabe yung pangalan. Lakwika. Ito actually trading body naman natin to. Si Crypt Ed. Yan. Tapos si RKD. Si Kuya Quantum. Ito, maintain natin to si Kuya Quantum. And si Trinity 69. Wow, ganda naman ng number mo, Trinity 69. The favorite number of Mayor. Favorite number ni Mayor yan, 69. Alright. Ang dami. Sige, wala nyo. Favorite number ni Mayor, 69. Bakit kaya hindi nag-activate? Ito, gusto kong bigyan ko kayo ng assignment, no? Na hindi lahat ng makikita nyo double tap ay double tap, no?
Pero pwede nyong gawing confluence yon. May oras kaya hindi nag-activate, left hand, arcade, comments, bahala kayo dyan. Pero ito ay simple lang. Ito ang sagot. Okay. Pero batiin muna natin yung ating community ng Happy Holidays. Happy Holidays. Bibitin na ba kayo? Hirap mabitin, no? Tsaka lang. Announcement muna. Announcement muna natin. Sarap mabitin. Okay. So, announcement muna, no? December 21, magkakaroon ng GMMG tawag dito? Event year-end party. Sana maka-join kayo dyan, no? Register kayo. Makita nyo kami in real life. Hindi na Mentors Live, in real life. Attend kayo dyan. Kahit kayo ay basher, umattend kayo. Okay lang yan, no? Problema dyan, pare. Tropa pa rin tayo. Okay. Hoy, attend ka dyan, Kuya Lemon, ha? Attend ka dyan. Okay. Eto na. Sasabihin na natin. Ready na ba? Excited na ba? Excited na? Okay, eto na. Kaya yan hindi nag-activate. Promo muna tayo. Sa mga walang trading body dyan, apply na kayo ng trading bodies namin para makasali kayo sa aming live charting gabi-gabi. Mag-rent ka na ng suit. Okay, ganito kasi yan, guys. Ang isang double tap, hindi yan pwedeng pero sa ito para lang sa akin to. Para lang sa akin. Kasi pwedeng ito ay magkamali, pero ito yung rule ko. May sarili kasi akong rule. No? Baka mamaya, sabihin nyo, si Mentor Mike may ganong rule. Tapos, gumagana naman. Ako ka talaga, yun ang rule ko. Rule ko yun. Okay? Hindi ko aantayin na mag-confirm yan dyan. Okay? Basta ako, ang alam ko na si coach ay nasa ibang bansa ngayon. Namamasyal siya. Siya ay nagbabakasyon. Okay. Ang alam ko, si Mayora ay single yan ngayon. Yan ay naghahanap ng majojowa ngayong December. Okay? Baka meron sa kayong mairereto. Baka may mairereto kayo dyan. Meron kayong referral fee. Okay? Yan. Okay, ganito yan kasi guys, no? Kapag ang isang double tap ay kasama niya sa buhay, magkayakap sila ni double tap at the same time ni left hand. For me, kung yan ay isang left hand at ginawa mo ring double tap yan, hindi yan mag-activate as pattern. Yan ay considered pa lang as double tap. Okay, ulitin ko Kapag ang isang double tap ay ginawa lang siya sa pamamagitan ng isang left hand, according to me, okay, according to me maybe I could be wrong, pero yun ang rule ko Gusto ko muna makita ng at least merong left hand, tapos maghahanap ako ng double tap. Doon ako magbabase. Pero kung wala akong nakikita ng ganon, at ito ay katumbas lang ng left hand, nag-left hand lang siya dyan. Yan, parang left hand talaga Left hand talaga yan. Pag left hand niya, tapos nagbuo ng pattern, so hindi siya pwedeng gawing pattern. So, ibig sabihin lang nun, nag-activate na talaga yung tunay na left hand, yung tunay na double tap niyan. Ang tanong, Mentor, nasan yung double tap niyan? Ba't siya bumaba? Siyempre, ang double tap nito, na andon sa lower time frame. Sacrifice. Sabi nga ni Kuya Ronsal. Tama. Andito yung double tap niya. Nasa ilalim. Yun. Yun. You know. Doon siya. Ito yung kukuhanin mo neckline. Yan. Doon ka magko-confirm. Yun. Tapos kukuhanin mo yung sinasabi naming sa mga menti natin ng TP1, TP2. Yun ang kukuhanin mo. Pag nakuha mo yun, all goods na all goods ka na. Sino ba yung mga menti natin dyan? Sige nga. Yung mga aim menti natin. Yung mga biniyayaan natin ng libreng mentoring last time. Nagbiyaya tayo ng libreng mentoring Sino dyan yung mga nabiyayaan natin ng libreng mentoring? Sino dyan?
Nabigay tayo sa community natin. Yan, oh, di ba? Alam din nila yan. Alam din ng mga mentee na pag naglagay tayo ng neckline, saan ang TP natin? TP1 and TP2. Yun, na-hit ba yung TP1, TP2 guys? Mga mentees natin? Na-hit. Diba? Hit. Hit lahat. Hit lahat. Diba? So, yun. So, pag kayo ay nakakita ng double tap lang, no? Pero wala siyang pinanggalingan left hand, hindi po yan tunay na double tap. According to me, based sa experience ko, ulitin ko according to me, based sa experience ko. Alright? Yan. Okay. Pero pag yan ay nakitaan mo na ng double tap, tapos meron siyang previous na left hand, yun, malakas na yun. Sobrang powerful nung pattern na yun. Alright? So, marami kang iisipin doon. Pero yun nga yung isang tip ni Mentor Mike. Okay? Sana i-ano niya yan. Marami pa yan. Marami kayo makikitang ganyan na condition ng market. Pero for me, yun ang gamitin nyo. Marami yan. Actually, marami yan. Hindi lang yan. Alright? Ito. Yan. Kunyari yan. O yan. Ito naman. O parang feeling mo, double tap na naman yan. O feeling mo, double tap to, Mentor No, pero ako hindi yan double tap. Akit lang yan. Pwedeng mangyari dito, ito ay magtabo trade lang yan pataas. Aakit lang yan. Okay, ako na nagsasabi. I could be wrong again, pero based sa aking experience, yun ang gusto kong mangyari sa kanya. Alright. So, balikan natin. I-review natin Double tap. Kapag double tap, ang sinisignal niyan ay, ano ulit? Pag double tap, ang sinisignal nito ay paghina ng uptrend. Hindi breakdown, hindi agad breakdown. Signal muna tayo. Breakdown agad, double tap pa lang Pag sa double bottom naman, ang sinisignal niyan, paghina ng downtrend. Parang pangit yung pagkaka-drawing ko dito Teka, gawin naman natin medyo classy. Yan. Double bottom. Yan, grabe. And double top. Yan. Maraming itsura yan. Pero ano sabi ko? Kahit sobrang daming ipakita sa'yo ng itsura ng isang double top and double bottom, saan pa rin ang atake niyan? Saan ang atake? Saan? Saan ang atake niyan? Baka naman atakehin mo kung saan to. Ang atake nito ay sa neck. Sa neckline. Dun lahat lagi yung atake. Tingnan mo Pag umatake ka sa neckline, makakarating ka sa bottom. Parang di yata maganda yun, Mentor. Parang SPG na naman yung ano mo. Pag kinagat mo sa neck, diretso ka sa bottom. Easy. Di ba? Kaya dapat sa neckline ang atake dyan. Alright. Huwag kayong bastos Wala akong intention na bastos doon. Pero yun talaga yan. Kapag inatake mo sa neck, diretso yan sa bottom. Alright? Pag inatake mo dyan sa neckline at atake niyan, diretso pataas. Basta lahat ng atake mo, lahat neckline with confirmations. Alright? So, marami ba kayo natutunan sa ating atake? Dami. For sure, marami. Paano yung SL mo dyan? Syempre, hahanap ka ng mga previous low, kunyari maglolong ka, hahanap ka ng mga previous high. Meron actually dito sa low niyan, meron yung previous high. Doon ka mag-ano or kuhanin mo to as your SL, yung taas. Yung taas dito. Yung previous high talaga. Or kuha ka ng mga lows dito. Kaya dapat siya may kino-confirm. Alright? So, yun. Angas ng name mo. 2 double tap.
Alright, pwede ba 15 minutes? Lahat. Actually, lahat naman ng time frame, guys, may mga patterns dyan. Pero, magandang tanong to ni Kuya Genesis. Pwede daw ba sa 15 minutes time frame? Sige, himayin natin. Himayin natin yung tanong mo. Bigyan natin ng kasagutan yung gumugulo sa isip ninyo. Regarding time frame, double bottom. Drawing tayo ng double bottom, double top. Pangit na naman, no? Para mape-perfect natin to. Medyo pasmado na eh. So, left, double top, double bottom. Yan. Okay. Ito na. Lagyan natin ng madaming copy yan. Okay, kasi maraming condition ng market eh. Dahil arte yan eh. Okay. Sabi ni Kuya Genesis, Mentor, pwede bang 15 minutes? Well, pwede. Pwede yan. Palagay natin. Meron ka na itong 15 minutes. 5 minutes muna. Sabi natin, 5 minutes. 5 minutes, double bottom, double top. May nakita kang 5 minutes. 15 minutes naman. Meron kang so on and so forth, 1 hour. Lahat ng time frame lagyan pa natin para naman baka magtampo si 4 hours o baka magtampo din si daily. Lagyan na natin lahat. Lagyan na natin lahat. Baka magtampo at may mabitin pa sa inyo, hirap mabitin. Puntahan natin si daily. Yan. Baka magtampo si Saitama. Sabihin, binibitin natin siya, di ba? Magtampo. Okay. Lahat ng time frame ay merong double top, double bottom. Lahat yan. Ang kailangan mo lang i-consider dyan at kailangan mong alamin kung gaano siya katagal mag-activate. Siyempre, kapag ang isang price, bigyan ko kayo ng type ng kondisyon. Kapag ang price ay nagpakita ng double top at double bottom sa 5 minutes at tinrade mo yan at nag-activate yan, ang hangganan lang nito ay tumatagal lang siya ng 1 oras. 1 hour. Or, kuhanin mo yung mga previous high. Yan, 1 hours, 1 hour lang. Kapag naman nakita mo itong 15 minutes, normally, ito ay tumatagal lang siguro, palagay natin, mga 10 hours. Ganyan. Ganun lang siya kadali. Pag nakita mo itong 1 hour, for sure, ito ay tumatagal ng 24 hours. Pero huwag kayong magbabase sa mga hours ha. Kumbaga, ito yung duration niya. Okay? Pag naman 4 hours, ito ay tumatagal ng 3 to 5 days. Yan. Siyempre, mas mataas na time frame, mas matagal. Pag daily, ito naman ay weeks na to. Weeks na tinatagal niyan. 1 week. Mahigit na yan. Alright? Pero again, ito ay duration lang. Hindi, kasi meron kasing mga trader na nangyayari, nakakita sila ng 5 minutes. Kunyari, yung trader nakakita ng 5 minutes na double bottom. Aba, grabe yung gagawin niyan. Ang tipi niyan, next year na. Doon na dadali ng tipi niyan sa dulo ng walang hanggan. Okay? Huwag ganun. Kapag nakita mo lang na 5 minutes yan, meron lang din niyang hangganan. Hindi agad yan. Siguro, 1 oras yung tatagal minsan ng trade na yan. Or kapag meron na siyang nakitang mga resistance dyan sa paligid. May mga resistance na yan dyan. Kapag meron na siyang mga resistance dyan, nag-activate na yung isang double bottom, ang TP mo lang yan, dyan lang sa mga previous resistance lang. Dyan lang. O SL ka dito sa previous low. Alright, SL ka dyan. Yan. Yun yung ngayon, pag na-hit na yung mga TP niya, kunyari ito, na-hit niya na itong TP1 na yan, na-hit niya. O pwedeng out ka na. Kunyari, na-hit niya na ito ng 1 oras. Sabi dito, 1 oras lang daw. Out ka na dyan. Tapos na yung trade mo dyan. Wag mo naman paabutin pa ng malayo. Kasi syempre, mas maliit na double bottom yan, mas maliit lang ang effectivity niyan. Some people, ang ginagawa, ito yung pinakamadaling pwedeng isipin nyo. Ang ginagawa ng iba, pero ito hindi ko ito ginagawa. Pero may nakikita ko ginagawa nila to. Ang ginagawa nila, sinusukat nila yung bottom,
Tapos sinusukat nila yung neckline. O, pag nakakuha ng neckline yan, yung sukat na yun, idudugtong nila ngayon sa neckline. At yun yung magiging take profit nila. Ganon. Okay, ganon. Medyo, tingnan natin kung may, pero ako hindi ko ginagamit kasi yun. So, hindi ko siya pwedeng ituro sa inyo. Hindi ko matuturo yun kasi hindi ako gumagamit nun. Okay? Hindi ko ginagamit yun. Pero, yun nga, sabi ko nga dito kay Atom, ito, parang ito, hindi ko siya mako-consider na double tap muna. Pwedeng umakyat pa to. Tropa mo yung gumagamit niyan. Malay ko, wala akong tropang gumagamit nito. Malay ko kung sino man sila. Alright? Pero yan ay brought to you by Mentor Mike. Diba yun, no? Diba, kunyari ito, 15 minutes lang yan. Meron tayong parang feeling mo double bottom doon. Pag nakakita ka na ng mga resistances dyan, tipi ka na. Kasi bababa na yung price dyan. Pababa na yan. Tipi ka na. Huwag mo nang paabutin yan sa pinakadulon-dulo. Pero kung ikaw ay mentee ni Mentor Mike, alam mo na gagawin dyan. Kukuhanin mo itong resistance na yan. Tingnan mo. Anong tawag nyo dyan? TP1? TP2 na yan. Alright. Intindihan. Meron kasi tayo nakaraan binigyan natin ng free mentoring. 8 sila. Andito ba kayo? Yung 8 na yon? Yan yung mga loyal trader natin. Binigyan natin. Mga free mentoring. Galing yan. Yan, ang dami. Yung mga nagta-type 1 na yan. Binigyan natin ng free mentoring. Mga loyal kasi natin na trading buddies yan. Loyal yan. Sana nagagamit nyo na yung tinuro na yung Mentor Mike sa inyo. Regalo natin yun sa inyo kasi loyal kayo. Alright. So, ayun yung ating double bottom and double top. I hope meron kayong natutunan. Okay, may natutunan ba? Sure ba may natutunan? So, yun. See you again, kaibigan. Bye-bye.